singer. Kaya siguro masasabi ko mas madaling magkwento ng pakala para sa akin. Pero hindi nangangahulugan na madali itong gawin. Dahil ito yung isang obra na classic pa noong 1980s na sumipili. And although we've staged it back in 2018-2019 as a musical na ginawa itong pelikula, ibang medium po, iba rin pala talaga ang hirap ng paggawa ng pelikula. Pinag po sa akin, yung pag-film itself and doing it a number of times for different angles, doon po kami nanibago bilang mga awit at performers sa teatro. Ayun. Yes! Ang akong feeling ko, itong ginagawa ko para sa preview nung sa 1982 film na ginawa namin. And natuwa nga ako nang nakita ng pelikula. Nagkaroon ako ng video na parang yung last na anak siya, nagpapang versions, ay tribute sa kanya, nakakapagpapagpapag sa kanya. And para sa actor, masaya nakikita ko na yung trabaho niya. Naka-transform into different mediums. Naging musical siya, naging stage siya, naging lyrical siya, and hopefully naging graphic novel siya. Parang ganun na siya rich with possibilities niya. So masarap para sa akin. Pero hindi ka mas makakita pa yung mga Mexican. Ako po, I've seen the film as a younger, even as a film student, and fell in love with it. It really had an indelible mark on my mind. And then when I watched the staging of 2018 and 2019, this wonderful casting with Leonardo Messeriki and Vince, it was the most powerful experience I've ever had in a theater. It made me laugh, it made me cry, it gave me goosebumps, and then I left the theater, ang dami ko pong inisip. I was thinking about the play long after I had seen it. And that's the same experience that I would like to share with viewers this MMF. Isa po siyang kwento na antik sa puso, isipan natin lahat. And I think 42 years after the original film, napakalakas pa po ng mga themes and ideas and mga kwento ni Elsa is something that I think really needs to be revisited and brought to life, this time with a different dimension of music. Just one more thing to say about that. So I think a main difference between yung original film and musicals, because sa music, ilalabas natin yung mga nasa loob natin. Yung mga hindi natin nasasabi natin sa pamamagitan ng kanta. And here, because of that, you're given a different view of Elsa and a different view of everybody. Back in 2018 nang nanood si Ms. Nora Honor sa amin, naaalala kong niyakap niya kami, nanginginig ang kanyang luha, at may litrato ako, may ebidensya, na magkahawak kami ng kamay dahil kilig na kilig po ako. At ang naaalala kong sinabi niya, nanumbalik lahat sa kanya nung kanilang film, ang Himala. And from that, I took it as a blessing, as a yes to what we just did. So, and then I full support si Ate Guy sa project na to. May participation sa pelikula. Parang sa trailer, yung voiceover. That's Ate Guy. Opo. Yes, abangan po natin kasi po magiging natatanong si Bituin. Ayan. Kasali. Guard. Kasali. Hindi ka ang himala. Guard. Guard. Ushers. Guard. Guard. Wala kayo karapatang magsalita na ganyan. Dahil hindi totoo. Nilinin lang kayo mga impostora. Wala kang karapatan na lukuhin ang mga tao. Yes. Napapakyaw ka. Yung lulukuhin ang mga nanonood. Gumagawa ka ng kwento para paniwala ka, Elsa? Ha?
Papakita! Gumagawa ka ng kwento! Hindi totoo ang iba na! Ginawa na niya yung sa ano eh. Ako ginawa mo na yung sa ano. Lawan mo. Ay, totoo, pinima na. Totoo, maganda ako. Ladies and gentlemen, Arman Salon! Di ba pinresent ko na siya? Ayaw niyang tumigil. Oo, ay. Arman Salon! Ayaw niyang tumigil. In character siya. Nag-method acting siya. Ang acting na totoo pong may isang himala. Napatigil po ni Elsa. Napatigil po. Arman! Yes, oo, magbaw ka na, mami. Kanang salon! Oo, dito ka, hindi ka ng camera masyado kanina. Yes, ayan. Oo, picture na natin because this is such a milestone and a moment in MMF equity. Ayan. Maraming salamat, Mami. Katabi mo national artist. Diyos ko, ha. Ayaw mo yun, Ray. Oo. Tapos katabi mo si Elsa. I think okay na din kasi may Q&A. May media call kasi. Ayaw niya talaga. Thank you so much. Thank you so much, Arman. Sige. You're welcome.